Purihin natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas na papuri para sa Panginoon, yung aabot sa langit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nanyahan ko po ang lahat na ilagay ang kamay sa dibdib para sa ating pagbasa. Ang ating pong pagbasa ay hahanguin natin sa Hebrew 12:14-17. Na po ang lahat. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Sa Tagalog po, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Tulad ng ginawa ni Esau, ipinagpalit niya ang pagkain sa kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya, sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. All hail King Jesus. Eternity.
ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Happy Peace of Corpus Christi sa inyo lahat. Batiin niyo po yung katabi niyo. Happy Peace sa inyo. Yan. Napakahalagang celebration para sa atin yan. No? Kanina po, nang tayo nagwo-worship, ako po yung medyo naging emotional. No? Kasi it reminds me kung gaano kadakila at tapat ang Diyos. Sabi niya, hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono. It reminds me na hanggat si Jesus ang nakaluklok sa trono, makakatayo ako dito. Amen? Purihin ang Panginoon. Maaari na po tayong magkamayan. Yan, kamayan niyo, katabi niyo. Yan, gusto po. Sige, magsipon na po lahat. Yan. Ang pagkakamayan ay tanda ng ating pagiging magkakapatiran. Amen? No. Sabi sa ating binasa kanina, magpakabanal kayo. No? Utos yun, magpakabanal kayo sapagkat hindi ninyo makikita ang Diyos kung hindi kayo banal. So, hindi pala utos, ay hindi pala option ang pagpapakabanal. Holiness is not an option. Naalala ko tuloy, last year, with the permission of my son, hindi ko pa tinatanong. Last year, pinakilala niya sa akin yung girlfriend niya. And then, sabi niya sa online, meron silang discussion. Sabi niya, tanong mo sa daddy mo kung yung tinatanong ng girlfriend niya. Bakit? Kasi ang girlfriend niya ay hindi Katoliko. No? So, medyo challenging. Sabi ng tanong, ang tanong ng bata is, bakit po kayo may santo? Ang hirap na tanong, no? Bakit kayo may santo? Siguro kung tatanungin ko ang bawat isa, iba't iba ang ating magiging sagot, no? Iba't iba ang ating pananaw, iba't iba yung ating natututunan, no? Kasi, kung titignan mo nga naman sa Bible, in Genesis, sabi doon, thou shalt not have any other God. Thou shalt not have idols. So ang tingin ngayon, yung rebulto ay isang idols. Katagalog, Diyos-Diyosan. No? Ang pagkakaiba nun, sa ating pananampalataya, yung ating mga images is icon, is not idols. Icon is a representation of the real person, totoong tao, na namuhay sa kabanalan, naging banal. Kaya siya naging santo. Kasi ang santo ay salitang Spanish ng banal. Tama? Tama. Okay? So yun ang ibig sabihin. Kaya nga yung rebulto natin, yung mga rebulto na nandiyan dyan, is just a representation. Hindi natin sila sinasamba. Sila ay katulad natin. Kasi, ang sabi ng Diyos, magpakabanal kayo. And therefore, tayo rin ay magiging santo. Kung may gagawin tayo. Ang sabi ko kanina, it's not an option, pero hindi ibig sabihin wala tayong gagawin. Kasi yung iba, no, walang ginagawa sa kanyang pananampalataya, no. Sabi sa Matthew 5:48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So, dapat daw tayong maging perfecto. Kasi yung perfect sa kaluluwa o sa espiritu, yun yung on the way to holiness. No? Now, what is the essence of Christian perfection? Parang no? What is the essence? Para akong Miss Universe, no? Una, may dalawa lang yan. Una, spiritual maturity. Kaya nga yung tinapi ko last Tuesday, siya nga pala, tulad na may brother Ron, ni-invite ko din kayo sa Tuesday. Pag merong Tuesday gawain, no? Para at least sama-sama pa rin tayo. No? Yun, spiritual growth. Sabi ko rin nung last Tuesday, ang growth is not an option. Ang bata, kapag isinilang, kahit hindi niya isipin, nag-expect tayong lumaki yan. Tama? Tama.
Kasi hindi siya option. Talagang kailangan natin lumago. Same as true as holiness. Kailangan nating maging banal, no? To become a saint. Now, saan ba yan? Holiness is personal. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa iba yung ating pagpapakabanal. No. Personal yan. Tayo ang gumagawa niyan. Hindi yan dahil sa preacher or sa ating magulang. Kasi bigyan man tayo ng pinakamagaling na preacher, hindi pa rin tayo magbabago kung hindi natin gugustuhin. Si Judas nga, ang pinakamagaling na preacher si Jesus, pero ganun pa din ang ginawa niya. Di ba? So, wala doon. Wala sa ibang tao ang pagiging banal o pagiging malago. Nasa sa atin. It's never an option. Bakit? Kasi dapat tayo'y maging banal dahil tayo'y nagmula sa Diyos. Ang Diyos ay banal, tayo'y nilikha. Nasira man yung image niyan, yung ang ating pagiging katulad, kawangis ng Panginoon, pero dapat tayong bumalik sa Diyos. Yun yung dapat nating mangyari. Yun ang goal natin. Kaya tayo nandito sa gawain. Tayo ay nagpapakabanal upang sa gayon, pagdating ng araw, tayo ay makahati o makasama sa kaharian ng Panginoon. Amen? Sabi nga ni Brother Joffrey kanina, minsan daw tayo ay, yung iba sa atin may sakit, di ba? Ganon. So, ang mga karamdaman, lahat tayong may sakit. May sakit tayo sa bulsa, may sakit sa health, may sakit sa pamilya, may sakit sa trabaho, lahat yan. Those are external illness. But then, bago natin asamin ang healing ng external, kailangan muna nating i-heal ang ating internal. Amen? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. No? So, ang tanong, hindi, meron pa. Merong dalawang klase ng Kristiyano. No? Para sa ating background, meron dalawang klase ng Kristiyano. Ang una is passive. Yun yung mga taong Kristiyano siya pero hindi nagsisimba. Tawag doon KBL yata, KBL. Nagsisimba lang pagkasal, binyag at libing. So KBL, no? Yun lang ang klase ng taong 'yon. So marami akong kamag-anak na ganyan. Ang gusto pa nga nila, ang katuwiran nila hangga't wala silang tinatapakan tao, hindi sila nakakaperwisyo, okay lang. Basta chill lang sila, sa bahay lang sila. Ang pangalawang klase ng Kristiyano ay yung active, no? Now, sa active may dalawa. Yung unang active is focus on external, tulad na sinabi ko kanina, external. Paano po ba yon? External, nagsisimba, nagro-rosaryo, nagnunobina, pero nakapokus lang sila doon sa bagay na ginagawa nila. Doon lang sila sa kanilang ritual, no? Wala sila sa kalooban. So, mahirap yon. Kasi madalas, natatrap tayo ng dyablo sa ganung pamamaraan, sa ganung mindset. Imagine, nasa simbahan ka, tapos marami kang kaaway. No, hindi ka banalan yon. Halimbawa, no, kapag naalala ko noon, meron diyang asher, no. Sabi niya, ba't pinapalayas yung mga taong yan? Ganun. Ano ba siya? Entitled ba siya dito? Di ba? Meron pa nga dyan na sabi, parang siya daw ang may-ari ng tabernacle yata doon. yung Indiana noon, nung nagsisimula pa na ako as EM. So, ang daming tao na nakapokus lang sa ganun. No? Napakadelikado po nun. Kasi hindi mo nakikita kung ano yung pagkakamali mo. No? So, nagiging matigas tayo, so hindi natin sinusuko ang ating sarili. Yung pangalawa is surrendered life, yung merong conversion. No? So, ibig sabihin, inaalam natin ano ba ang kalooban ng Lord para sa atin.
Hindi ka lang nagsisimba, hindi ka lang uma-attend dito dahil gusto mo lang ng attendance. Pero pinipilit nating matuto sa bawat salita ng Diyos na ating pinakikinggan. Bakit? Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay walang katapusan. Patuloy na nangungusap sa atin ng Panginoon. Patuloy na nangungusap sa atin. Bakit? Kasi may mga bagay sa ating buhay na inaayos ang Diyos. Siguro, we might not know it, pero marami tayong problema na bigla na lang nasosolve na hindi natin namamalayan. Amen? Naka-ano kayo doon? Iniisip mo palang solve na yung problem mo. Bakit? Kasi ang Diyos yung umaayos. Hindi natin hinihingi minsan, pero nangyayari sa atin. Di ba? For example na lang, yung naghahanap ako ng trabaho. Dati, frustrate na ako sa paghahanap ng trabaho, 2 years na. Pero sa isang nakita ko lang na parang walang kwentang papel na ganyan. Nag-email lang ako, may sumagot, UK na pala yung kausap ko. Yun, nakakuha ako ng trabaho. Ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilo sa bawat isa. At wag nating angkinin na yung kabaitan na ating tinatamasa. O halimbawa, mabait ka ngayon. Yung kabaitan na yan, hindi rin galing sa atin yan. Galing yan sa Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong aangkinin sa bawat magaganda, sa bawat virtue, sa bawat grasya at biyaya ng Diyos na tinatamasa natin. Amen? Purihin ang Panginoon. So, dapat, doon tayo sa pangalawa, sinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang tanong, alin ka ba sa dalawang yon? Sa tingin nyo, alin ba tayo? Tayo ba ay hanggang pag-attend na lang na, meron akong sa choir, kakanta lang ba ako doon? Wala ba akong introspection na gagawin na ano bang nangyayari sa buhay ko? Ako ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Di ba? Ako ba'y sayaw na lang na sayaw dyan? O ako ba'y upo na lang ng upo dyan? Minsan dapat nating isipin, dapat nating suriin ang ating sarili. No? Kung sino tayo sa paanan ng Diyos. So, kung alam mo na kung sino ka ngayon, now, etong maganda. Be prepared. I ask you to brace yourself. Be prepared. Pag-uusapan natin ngayon kung paano natin palalaguin ang ating spiritual, ang ating kalooban. No? So, sabi nga, we must be fully prepared for this battle in our heart and mind because only the brave warriors will be crowned in the end. Kailangan natin pag sumakitan, no, na maging handa sa lahat ng kasi pag tawag doon, pag nag-attain tayo o kaya pinuforce natin ang ating sarili na lumago sa ating spiritual, dalawa ang kalaban natin. Una, ang ating sarili. Pangalawa, ang dyablo. Dalawa yan. So, we have to be prepared. Marami tayong dapat gawin. No? So, what are the things to do to develop or attain the Christian perfection? Now, para sa lahat, no, yung mga gustong matutunan to, kinuha ko lang naman din yung ibang part nito sa libro ni Father Scropoli ng Spiritual Combat. It was written in 1598 and favorite book of Saint Francis de Sales. So, pwede nyo rin pong bilhin kung gusto nyo. Anyway, ano ba ang dapat natin gawin? No? Number 1, distrust of self. Distrust of self. Huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Huwag tayong manangan sa sarili nating utak. Huwag tayong manangan sa sarili nating katalinuhan. No? Hindi tayo pwede magtiwala dyan kasi pwede tayong matrap. Sabi nga, no, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So, ibig sabihin, kailangan natin i-deny, kailangan natin isuko, kailangan natin, huwag tayong magtitiwala dyan
sa utak na yan, sa pusong yan. Maraming trap sa mga bagay na yan. No? And it corrupts yung kasi ang ating nature nung tayo po ay yung during the time na sa Genesis si Eva at Adan ay nakorrupt. Nagkaroon din tayo ng corrupt nature. So madali tayong ma-deceive. So paano po 'yon, no? Minsan iniisip natin no na parang mabait na ako eh. Hindi ko na kailangan na ganyan, no? Minsan iniisip mo na, paladasal naman ako, di ba? So parang iniisip mo na self-righteous ka na, righteous ka na. Ganon. So ang sample ko dyan is si Haring Uzias o si King Asa. No? Kung papansin niyo, kung babasahin yung istorya, si Haring Uzias ay isang napakagaling na hari. No? Magaling na hari dahil siya'y mabait, matalino, malakas. And so dahil at early teenager pa lang siya, naging hari siya, naging very madami siyang ginawang mabuti para sa kaharian ng Huda. No? Napalago niya yung kanilang economy, maraming battle ang kanyang napanalunan. No? Dahil sa tingin niya, siya ay great. Siya ay mabait, siya ay malakas. Now, one time, ang ginawa niya, siya ay pumasok sa templo. Pagpasok niya sa templo, siya ay nag-insenso. Ang tanong, masama ba yon? Sa atin, patingin natin, hindi masama. Pero kasi, nung unang panahon, ang pari lang ang pwede mag-insenso. Ang pari lang ang pwedeng pumasok sa templo. So dahil nilabag niya yon, ang feeling niya, righteous siya, nagkasakit siya. Nagkasakit siya hanggang siya'y namatay. So, yun ang kanya, the rise and fall of the king, Ozias. So dahil doon, no, makikita natin na hindi tayo pwedeng maging kampante na dahil umaaten tayo pala'y banal na, or tayo ay mabait na, o tayo something. Anything, magsabi kayo, lahat yan, no? Yan ay trap sa ating buhay, no? Minsan, ini-ignore natin yung mga temptation. Ako, andyan ang wife ko eh. Ako, dati, akala ko, pag lumapit ako sa babae, akala ko matibay na ako eh. Hindi pa pala. Natutokso din. Oh. Noon yun. Noon yun. Ibig ko sabihin, no, huwag ka manangan sa sarili mong kakayanan. No? Kahit na sabihin mo na, matagal na ako sa gawain, EM pa naman din ako. Huwag mo sabihin yan kapag mayroong babaeng katabi ka na hindi ka matutokso. O sabihin natin, dati kang manginginom at pumunta ka sa barkada mo, huwag mo sabihin na hindi ka mapapainom. Kasi yung dati mong buhay, mababalikan mo pa rin yan kapag halimbawa nagtitiwala ka sa sarili mo. Kaya inaalis natin yan. Dinidetach natin ang ating sarili. Yung hindi tayo nananangan kung ano yung meron tayo. No? Yan ay nagbubunga ng spiritual pride. At alam nyo ba, it is more fatal than open sin. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabing open sin, ikaw ay nagkakasala, ako ay nagkakasala. Alam ko ang kasalanan ko. Kung ako may halimbawa nagnanakaw, alam ko nagnanakaw ako. So, ang tendency, pwede kong pagsisihan, pwede kong humingi ng tawad, pwede kong magkumpisal. Dahil alam ko ang kasalanan ko. Pero kung mayroon kang spiritual pride, akala mo ikaw ay righteous na, hindi mo alam nakakasakit ka pala ng tao, hindi mo alam meron ka palang nachichismis, nakaka-backstab ka na ng tao. Hindi mo marirealize yun eh. So napaka-blur nung pananaw mo. Hindi mo siya mahihingi ng tawad dahil hindi mo alam. Nakuha niyo po? Hindi niyo alam na may kasalanan ka, nakakasakit ka na pala, hindi mo pa alam. Tawa ka pa rin ng tawa, meron na nabumalagta dyan, namatay dahil sa sakit sa puso. Hindi mo pa rin alam. Kasi ang tingin mo, tinitingnan mo, sarili mo eh. Amen?
So yun ang pinakadelikado, no? So dapat number one, alisin natin, i-detach natin or i-distrust natin ang ating sarili, no? Sabi nga no sa kwento nung publikano no sa templo, no. Sino ang mas kinagiliwan ng Diyos? 'Di ba yung sabi nung publikano, no? Hindi siya makatingin sa langit at sabi niya, no? Dinadakukan niya ang kanyang sarili. Kasi wala siyang yung kanyang pagsisisi ay lubos-lubos. Pero yung isa, ang sabi ng Pariseo, Lord, hindi ako katulad ng iba diyan, no? Magnanakaw, hindi ako katulad ng iba diyan. So merong pagmamataas, no? Kapag meron kang spiritual pride, meron kang pagmamataas at napakadelikado 'yun sa ating buhay, no? So, sabi nga no sa Lucas 11, kahabag-habag kayong mga Pariseo, may hilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Pagmamataas, di ba? Kahabag-habag, sabi ng Panginoon. So napakaganda nito kasi kapag na-realize natin na dapat tayong magtiwala sa Panginoon, ang Diyos mismo ang lalapit sa atin. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan sa atin upang tayo'y gumaling sa lahat ng ating mga sakit sa ating buhay. Sabi ko nga kanina, marami tayong sakit. May sakit tayo sa bulsa, may sakit sa, di ba? Marami tayong mga sakit sa buhay na dapat pagalingin. Sakit sa pamilya, di ba? At ang tanging healer lang natin ay ang Panginoon. Sabi nga ng isang pari, natatandaan ko, alisin nyo sa isip nyo na merong healing priest o healing preacher o healing o ano man siya. Kasi ang totoong nagpapagaling ay ang Diyos. Yung mga yan, posibleng ginagamit lang sila. Pero ang Diyos pa rin na nagpapagaling. So ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon lamang. Amen? O, number 2, dahil hindi tayo nanangan sa ating sariling kakayanan, ilalagak natin ngayon ang ating lahat ng pagtitiwala, ang ating confidence sa Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng confidence sa Panginoon. Halimbawa, ako po, sa totoo lang mga kapatid, no, ang pagtayo ko dito ay nakalagak lang sa confidence ng Panginoon. No? Kasi, for the longest time, hindi ko pa din, medyo na-overwhelm siguro ako, na-amaze ako na tumatayo na ako sa harapan. No? Pero, kung isipin ko, with my own napakaliit na thinking, hindi ako karapat-dapat dito. Hindi naman din ako marunong. No? Hindi rin ako marunong, hindi lang ako eloquent magsalita na katulad nila Brother Eric and Brother Ron. Wala akong panama sa mga yan. Pero, the mere fact na ang Diyos ang nagsabing tumayo ako dito, ang sabi ko sa Diyos, huwag mo akong bibitawan, Lord. Sa pagtayo ko, hindi ako ang tatayo, instrumento lang ako. Amen? So, ganun din tayo. Naway sa bawat paglilingkod natin, lagi natin i-consider na hindi tayo yung gagawa, kundi ang Panginoon. Meron kang balak, nasa choir ka, meron kang ginagawa, no? Yung confident natin lagi nasa Lord. Wala tayong inaangking credit kahit konti, no? Yun ang napakahalaga, no? Sabi nga in James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. No? I-submit natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. No? So, isang perfect example niya, no, si Abraham. Si Abraham po ay, alam natin yung kwento, no, na hiningi ng Diyos na ialay si Isaac. Kung kayo si Abraham, ibibigay niyo ba yung matagal ng hiningi ninyong anak? Padagay ko hindi. Walang tutugon sa atin kahit isa. Amen? Walang tutugon sa atin. Pero dahil nagtiwala si Abraham na alam niya ang Diyos ang nagbigay at alam niya ang Diyos ay pwedeng magbigay pa ng mas marami. No?
ipinagkatiwala niya sa Diyos ang bagay na yon. No? Kaya napakahalaga na ang ating pagtitiwala, hindi natin nilalagak sa ating sarili ang lahat ng sa ating kakayanan, sa ating mga ginagawa, sa ating paglilingkod, kundi nakalagak lamang sa Panginoon. Maging ang Diyos nga, di ba? Ang sabi niya, now my soul is in trouble, and what shall I say? Di ba? Save me from this hour. Di ba? But for this reason, I came to this hour. Glorify thy name. Di ba? Pinili pa niyang sambahin ang Diyos sa kabila ng kanyang nararamdaman na sakit sa dibdib, no? Sa kanyang kalooban. Di ba? Hanggat sa kamatayan, pinili niya ang Diyos. Ang sabi niya, no? Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. No? So, dapat maging si Kristo man ay nilagak ang kanyang buhay para sa kapurihan ng Diyos. No? So, naniniwala tayo na kapag nilagak natin, hindi natin inalis natin ang ating tiwala sa ating sarili at nilagay natin sa kamay ng Diyos. Ang tawag nga ng iba din, di ba, parang God confidence. Tama? So, pero sa corporate, ang tawag nila dyan is, sa 1 plus 1 equals 3 is synergy, di ba? Tama ba? Synergy. Pero sa atin, ito ay kapangyarihan ng Diyos. 1 plus 1 equals 3, power, power, power. Kapag nilagak natin sa Panginoon ang ating buhay, tatlo tayong gagawa ng ating problema. Walang problema ang hindi magagawa ng solusyon. Walang sakit ang hindi gagaling. Walang pangarap ang hindi matutupad. At wala kayong itataas sa araw na ito na hindi mangyayari pagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen? Kaya nga, sabi natin, it's a great things to praise the Lord. Stay po lahat. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. It's a great thing. Praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of It's a great thing to love the Lord. 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 Walking in the light. Let's walk to the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of It's a great thing to serve the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. May lakas! Lakas sa aking kamay na nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay. May lakas sa aking kamay na nagbibigay sino? Si Kristo ang aking buhay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. May lakas sa aking bewang! Sa aking bewang na nagbibigay Tiempo! Let's get po! Nagbibigay buhay. May lakas sa aking kamay na nagbibigay buhay. Si Kristo ang aking buhay. Ang buhay ng Kristiyano ay Ang buhay ng Kristiyano nagkakamayan. ay
nagkakamayan, nagkakamayan, nagkakamayan ang buhay ng Kristiyano, nagkakamayan, nagkakamayan. May lakas sa aking tuho na nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay, nagbibigay buhay, may lakas Na nagbibigay buhay. si Kristo ang aking buhay. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahal. Nagmamahal, I love you. Nagmamahalan ang buhay ng Kristiyano. Nagmamahalan, 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 Amen. Magsipo na ulit tayo. Pwede na ulit matulog. Oh, the first one is distrust of self. No? The second one is have a confidence in God. So, mindset lang yan, mind setting. Now, the number 3 is proper use of the faculties and body of and mind. No, paano po yun? Pag sinabi faculties of body and mind, it's the mind and the heart. No? It's the understanding and the will. Malaga po yun, no? Kasi pag sinabi mong understanding, ito yung paniniwala natin, ito yung ginagawa natin dahil sa pinaniniwalaan natin. Dito, sa will, ito yung ating mga decision making. Ito yung mga, yung ginagawa nga natin, mga will. No? Sabi ni Pope Leo, no, we must rediscover, emphasize, and cultivate our duty to train others in critical thinking, countering temptations to the contrary, which can also be found in the ecclesial circles. So, nabanggit niya na kailangan natin ng critical thinking. So, ano ba yung critical thinking? When I say critical thinking, ito po yung kino-consider natin o pinifilter out natin lahat ng information na dumarating sa atin. It's either, tama po ba ma'am? It's either nabasa natin, narinig lang natin, o anuman ang narinig natin o nabasa natin. Nawawala ako. Yun. So, example niyan, yung halimbawa sa social media, no? Kami ng isa kong anak naman, ang kikwento ko. Lagi kami nagtatalo dahil ginigiit niya sa akin na meron daw mga vlogger nagsasabi na pwede kang umasenso kahit hindi ka mag-aral, no? Yung mga dropout, bakit umaasenso yung mayaman? Tingin nyo. Oh. Pero ang tanong ko ay, sino ba yung dropout dyan na merong anak na hindi pinag-aral? I'm sure wala. Kahit si Bill Gates na dropout, pinag-aral niya yung kanyang anak sa pinakamagandang eskwelahan. Kahit sino ba yun? Si Chinky Tan, na sinasabi niya na hindi daw. Anyway, maraming vlogger na minsan, nililihis tayo. So, yun ang function ng critical thinking. Bago ka maniwala, kailangan mo munang suriin. Kailangan mo muna, tama ba yung sinasabi niya? Kung hindi ka pa rin satisfied, ipanalangin mo, Lord, totoo ba yun? Totoo ba yung sinabi ni sister na pogi ako? Hindi naman yata. Nako. Uy, wala ka pa rin tiwala sa sarili mo dahil sabi-sabi lang yon. O sabi ng mabait ka daw. Totoo ba yun? Diba? Siyempre, suriin mo muna. Hindi ka pwedeng maniwala kaagad-agad. Ganon din dito. Na-assign ka, halimbawa, tinawag ka daw ng Diyos dahil maglilingkod ka as, katulad ko, tatayo dito. Ang tagal ko nag-isip, Lord, talaga bang tatayo ako? Talaga bang ako ba talaga yon? Baka naman nagkakamali ka lang. So, kailangan mong magmuni, mag-reflect, ang lahat ng yan, sinasanggunin dati sa Panginoon. So, bakit ganon? Kasi, ang sabi doon, whoever trusts in his own mind is a fool, but who walks in wisdom will be delivered. So,
lahat ng umaasa sa sarili niyang kaisipan ay, ano yung pool? Ano yun? Hangal. 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 Okay. Okay. In Romans 12:2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect will. So sabi doon, do not conform. Hindi tayo basta-basta naniniwala ng mga sabi-sabi. Pag sinabi niya, oy, masamang balita sa bahay ninyo. Di ba? Katulad nung minsan, may tumawag sa amin. Sabi, hello. Tapos sabi, pakitignan nga kung yung tubig ninyo umaagos. Sabi, tingnan siya sa gripo. Sandali lang po, tinignan ko. To po, meron po. Sabi niya, okay, sige, buti kayo, meron. Wala naman palang ibig sabihin niya. Salamat daw eh. Nagpasalamat lang siya at meron tubig daw kami. Sabi ko, ano yun? Hindi ko mag-get. Anyway, panluloko lang ibig ko sabihin. Na-scam ako. Pinatignan lang yung gripo namin. So, hindi tayo pwede mag-conform na maniniwala tayo basta-basta na lang. So, dapat suriin natin, be transformed. Suriin natin, ano ba ang bagay na nakakabuti sa atin. Kaya nga, sa gawaing ito, napakaganda po dahil lahat tayo ay nakapakikinig ng salita ng Diyos. At dahil naririnig natin ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay katotohanan. At kaya tayo dito patuloy na nananatili dahil naniniwala tayo na ito'y patuloy nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Now, pag sinabing spiritual, yung sinabi natin, faculties of mind and body, balikan natin yung understanding. Dalawa po ang problema pag meron sa ating understanding. Una, ignorance. Sabi nga ni Saint Ignatius of Loyola, Ignatius, ang sabi niya, ignorance of the Bible, ignorance of Christ. Minsan, wala naman, yung ating kakulangan ng kaalaman, yun ang nagpapahamak sa atin. So, kailangan din natin mag-aral. Kailangan natin magbasa. Kailangan natin makinig. Huwag nating ipagbalang bahala yung mga bagay na napapakinggan natin dito. Suriin din natin, tama ba sinabi ni brother? Baka naman chismis lang yun. O, diba? Pagkati sa bahay, kung maaari, bukas kayo, ito yung binasa ni brother, Hebreo, tama ba yun? And then, pag tama, so, pasalamat ka sa Diyos at may bagong kang natutunan. Di ba? Ipagpasalamat mo yun. No? Ibig sabihin lang nun, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. No? So, yun yung tinatawag na critical thinking, katulad ng kanina. No? Sinusuri muna natin. Pangalawa, curiosity. Di ba? Problema yun sa ating understanding. Mostly sa mga nangyayaring temptation ay dahil sa curiosity. Diba? Naalala ko po, sa Pilipinas, nag-try lang siyang, meron na kasi parang tinitingal lang tao, pinsan ko, nung nag-aaral siya ng maritime, studios, tatlo-tatlo ang kanyang dictionary, Tagalog, English, kung ano-ano. Kahanga-hanga, parang nag-studios talaga. Tapos, nung nakatry siyang mag-drugs, hindi na tumigil. Curiosity lang yun. Ano ba lasa niyan? Tinry niya. Tapos sumunod, tinry pa ulit. Hanggang naging habitual na. So, napakadelikado po niyan sa buhay ng tao. Curiosity. No? Yung iba, halimbawa, ang anak mo ay isa, curious ka, dagdagan nga natin, naging dalawa. O, product of testing lang yun. O, pangatlo, test pa nga ulit tayo, 3 na anak mo. 4, testing pa ba yun? Habitual na yun. Namumuro ka na. Di po ba? Hindi na yun testing, hindi na yung curiosity. Kasi inuulit-ulit mo na. No? Pero yun ay sample lang. No? No? Marites, isa rin yan. Yung pagmamarites natin, hindi po kayo. Hindi po kayo.
Marites, yung pagchichismis natin, minsan out of curiosity lang naman na, uy, totoo ba si Sister Ray ganon? Ay, ganon. So, di ba? Simple lang. Pero, alam nyo, mahirap din yung ganon eh. Minsan, akala natin na okay lang yon, kwentuhan lang. Pero minsan, hindi natin alam, nakakasakit din pala tayo. No? Without knowing, nakakasakit tayo sa mga taong pinag-uusapan natin. And also, hindi natin, sa pamamagitan, yung curiosity na yan, hindi natin napipilter out kung ano yung mahalaga sa buhay natin. No? Kasi, para pag sinabing curiosity, nagiging adventurous ka eh. No? Nagtatry ka ng something na hindi mo pa nasubukan. Diba? Curiosity, ano ba meron doon? Ako, nung nakapasok ako ng mga club or mga ganon, mga inuman, out of curiosity lang din naman eh. Dati hindi naman ako, kasi wala namang nagsumasama sa akin. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, kadalasan, out of curiosity. So, napakadelikado nun sa atin. No? Pangalawa, no? Okay. So, itong understanding ito ay nagbibigay sa atin ng spiritual pride of understanding. Yung katulad na sinabi ko kanina, na ibig sabihin, yung pride natin is based doon sa ating understanding, based doon sa ating natutunan. Halimbawa, no, mataas na ako eh. Bakit mo ko utusan? Diba? Spiritual pride. Meron akong rango, meron akong posisyon. Huwag mo akong utusan, huwag mo akong sisigawan. Pare-pareho lang tayo. Diba? Common, pero alam nyo, that is spiritual pride. Hindi lang natin namamalayan. No? So, pangalawa, yung will. So, ano naman yung will? No? Yung will, yung the capacity to make decision. No? So, eto, napakasimple nito. Lagi ko to sinasabi na ang will is dapat loobin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, asamin natin kasi mas natatanggap natin, masakit man, maganda man, o hindi man maganda ang nangyayari sa buhay natin, mas madali mong matatanggap siya dahil alam mo o naniniwala ka na kalooban ng Diyos yon. No? Yun ang mahalaga. Kasi pag laging kalooban natin ang nasusunod, hindi natin kinukonsider ang God, nakakabigay din tayo ng sama ng loob sa ating Panginoon. At iba rin ang dulot ng spiritual pride ng will. No? So, paano ba yun? So, pag spiritual pride ng will, ito yung arrogance lang na parang, halimbawa, no, ito common to. Nagpagaling ako, naghealing ako, gumaling ka. So, ay, gifted ako. Gumaling si sister. Or nanalangin ako, pinanalangin ko sister. Dininig siya, uy, ang galing ko magdasal. No? That is spiritual pride. So, ang pagkakaiba ng dalawa, between spiritual pride of will and understanding, mas delikado yung understanding. Kasi, yung spiritual pride of the will, madaling baguhin yan ng understanding. Paano po yun? Halimbawa, diba, naniniwala ako na, naku, gumaling si sister dahil sa akin. Pero, kapag nalaman mo na lahat ng bagay, lahat ng mga mabubuti ay galing sa Panginoon, pwede mong baguhin yan. Itatransform mo ngayon yung understanding mo, yung iyong mind. So, ano na ngayon ang mangyayari? Hindi pala ako yun. Sorry, Lord. Diba? Magsisisi ka ngayon. So, mawawala ngayon yung spiritual pride of the will mo. Pero yung spiritual pride of understanding, mahirap baguhin yun. Ang masama nun, hindi natin alam, nagkakasala na tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga nung nabasa ko yung isang libro ni, hindi ko na alam ang pangalan eh, no? Meron dong dalangin na lagi, prayer na lagi kong dinadasal. Ang sabi doon, no, Lord Jesus, grant me the grace to know your will, to accept your will, and to do your will. So that way, gaano man kahirap ang kalooban ng Diyos, makakayanan mo dahil sa habag ng Panginoon. Amen? Pang-apat,
Then the last. Finally. Okay. Sige po. The duty of prayer. So napakahalaga nito kasi prayer is the channel of all grace. Okay? Prayer is the channel of all grace. Meron po tayong Christian tradition. Lex orandi, lex credendi. Ano po ibig sabihin nun? Lex orandi is like the law of prayed, of what we prayed, is the law of what we believe. Kung ano yung paniniwala mo, dapat yun din ang panalangin mo. Hindi ka pwedeng manalangin ng hindi mo pinaniniwalaan. So, tayo naniniwala sa Trinity. Kaya pag nagdadasal tayo, Our Father who art in heaven. Diba? And sinabi natin na Heavenly Father, loving Father, through Jesus Christ, diba? In the unity of the Holy Spirit, lahat yon, no? So, kapag nagdadasal tayo, sinasama natin yon. Pero hindi natin sinasabi na, Mama Mary, pagalingin niyo po ako, Mama Mary, no, or have mercy on me, hindi. Kasi intercession lang yon. Mama Mary, or sa saint, di ba? Pray for us. Amen? Pero pag Jesus or Trinity, nasabi natin, have mercy on us. Di ba? Graciously hear us. So, ganun ang paniniwala natin. Now, kadalasan, tayo mga nandito, kapag na-invite sa mga event, minsan pinagdadasal na tayo eh. Ako nga, one time, nagulat ako, no? Umatin lang ako ng kasalan. Sabi nung ang opening prayer is Brother Albert. Hindi ko naman kilala yon. Amerikano yung asawa, so I have to speak English. So, anyway. So, pag pinagdasal tayo, i-pattern lang natin sa utak natin, sa mindset natin, yung salitang acts, adoration. So, let's adore the Lord. No? Our Father, merciful Father, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. So, ganun lang. And then, pag nawalan ka na, sabihin mo yung confession. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Contrition, kami po yung sinusuko po namin ang aming sarili sa iyo. And then, pangatlo, yung thanksgiving. Salamat po, Panginoon, sa mga, ano ba? Salamat po, Panginoon. No? Pangapat, yung supplication or to supply. Lord, hinihiling po namin na pagpalain mo ang mga taong ito. So, ganun lang ang pag-ano. So, ibig sabihin, kapag tayo nananalangin, lagi nating tandaan na tayo ay nananalangin sa Diyos. No? Kailangan yung buong puso, isip at kaluluwa inaalay natin sa Panginoon. Amen? Purihin na Panginoon. Magsitayo na po tayo. Okay. Sabi natin kanina, we have two enemies in the spiritual battle. Una, ang ating sarili. Pangalawa, ang diablo. No? Ang sabi natin, kailangan lang gawin natin ay we have to distrust ourselves, have a confidence in God, proper use of faculties and body and mind, and the duty of prayer. So, sa ganung paraan, mga kapatid, kapag tayo ay nagsusumikap na ibigay ang lahat para sa Panginoon, alam natin na ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Alam natin ng Diyos na nasa kalagitnaan natin, lagi lang siya nandiyan, nakaabang sa atin. Imagine mga kapatid na ang Diyos ay nakatingin sa iyo. Ano ang gusto mong hingin sa Kanya? Ano ang gusto mong sabihin sa Kanya sa mga oras na ito? Kung meron kang karamdaman, anong sasabihin mo sa Kanya? Kung nakikinig ang Diyos sa iyo sa mga oras nito, ano iyon? Ialay natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa. Let's offer the Lord of love. You saved me and brought me to life.
receive this offering of love. Mga kapatid, patuloy natin purihin ang Panginoon. Ialay natin sa Kanya ang lahat ng mabibigat na bagay sa ating buhay. Ialay natin sa panan ng Panginoon ang problemang yan. Ano man ang dinaramdam mo ngayon, ano man yung matagal mo nang tinitiis sa buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. Sakit man yan, o anak mo man yan, lahat ng bagay ay magagawa ng paraan ng Panginoon. Hinihintay ka lang niya, kapatid. Kung naniniwala ka na siya lang ang iyong Savior, siya lang ang iyong tagapagligtas, si Jesus lang ang makagagawa ng paraan sa ating buhay. Walang bagay na dapat tayong ikatakot. Walang bagay na hindi magagawa ang Panginoon. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng pagtitiwala, ang ating pag-asa, ang ating buhay, ang lahat ng problema, sakit, ano man yan, kapatid, ibigay natin sa Panginoon. At naniniwala ako sa mga oras na ito, hinihipo ka na ng Panginoon. Ibinibigay na ng Diyos ang biyayang hinihingi mo. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng pagpapalang kailangan mo, ang kapayapaan sa puso mo, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan, naniniwala kami na Ika'y nasa aming harapan sa ngayon, sa mga oras na ito. Naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Kaya patuloy ka namin papupurihan, patuloy ka namin pasasalamatan, patuloy ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan, dahil Ikaw ang aking Diyos. At dahil Ikaw ang aking Diyos, hinding-hindi mabibigo ang aking buhay. Hinding-hindi mabibigo ang aking mga pangarap. Ang lahat ng mga inaalay ko sa iyong harapan ay papawiin mo sa pangalan ni Kristo Jesus. In the silence of our heart, ibulong po natin sa Panginoon anuman ang ating ibig ibulong sa Panginoon. Panginoong Yesus, naniniwala kami na alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo ang aming mga binulong sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, na kung loloobin mo, ipagkakaloob mo ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Inaanyahan ko po na itaas ang ating mga prayer requests, ang mga wallet, or para lagyan ng maraming laman yan, no? Dokumento, kung meron man, yung mga mag-a-apply ng visa papuntang US, Japan, o Iran, kahit saan man yan. Ayan. Okay? Okay. Amang Diyos, dakila at banal, narito kami sa iyong harapan, itinataas namin ang lahat ng aming mga pamanhik sa iyo. Nawa, O Lord, sa lahat ng mga nakasulat na ito, tugunin mo lahat ito sa mga oras na ito. Kalakip ng aming pananampalataya, ng aming pag-aalay sa iyo ng aming buhay, at lahat ng aming mga pangangailangan, ay sa iyo namin inilalagak, Panginoon. Naniniwala kami na sa mga oras na ito, answered prayer na kami. Answered prayer na kami.
Answered prayer na kami. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Salamat, salamat. Thank you, Lord. Lord, salamat sa Diyos. Thank you so much, Yahweh El Shaddai. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, Hindi ko kayang hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Praise the Lord. Kung may pagsubok pa, Kung may pagsubok pa o kagipitan, ako ay may lalapitan. sino? Ikaw ay susang Amen. aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang Di ko isipin kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang Jesus. pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yung damo kami. O Maria, pinaglihing walang sala, hindi mo kami. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.